So ayan, morning goods mga kaibigan. So ngayong hapon, may nakikita kayong ito. Malaki, mahaba, mataba. Ayan. Teka, try nga natin ulit. Kasi eto, galing to kay Drug Addict. Yung name ng ano niya, Drug. D-R-A-G. D-R-A-G. Tapos yung addict na word. Okay, so nire-record naman natin para pwedeng panoorin sa ibang social media platforms, no? But for now, papakita ko lang sa inyo ito. Yan. Ayan. So ito ay isang haba. Oh, sige, hulaan natin kung sino mga nakakaano dyan. May idea kung ano to. Teka. Tingnan natin yung mga gagamitan yun. Pato na natin dito. Rod case. Oh, yan. Narinig kasi ni Matthew kanina eh. At anyway, mga kaibigan. Ito ay isang ano yan? Hindi ko maintindihan. Transmission ng truck. Hindi. Tama si Matthew. Ito ay isang rod case na pinagawa natin, custom made kay Sir Drug Addict sa nakalimutan ko na, pero Pandang Mindanao pa to galing eh. Ngayon, madalas kasi yung mga travel natin lately, mga fishing trips natin, na kakailanganin natin yung protection sa mga fishing rods natin. Kasi syempre, hindi naman mura yung mga rods natin eh, di ba? So yun nga, hindi mura yung mga fishing rods natin, no? Kaya, ito, konting kwento lang, no? Habang, binubuksan natin. Nung nagbuswanga kasi kami, before buswanga pala, nabaha yung lugar namin. So meron akong travel case talaga na custom lang din. DIY lang actually. Tapos bumaha nga, lumubog yung lugar namin. Hindi ko lang kung saan na napunta, kung lumutang ba yun o ano nangyari, di ko alam. Wala akong idea talaga. Ngayon, maraming naka-schedule na fishing trip ang Team Fishing Villa at ang Team Bluebird. Siyempre, kailangan proteksyonan yung mga fishing rods. So, yun. Buti na lang, meron si Sir Drug Addict. Ilalagay ko na lang yung kanyang comment, yung kanyang link at tatag ko rin siya sa mga post. So, ang bilin sa atin, pag bubuksan, kailangan tingnan mabuti kung na-handle lang maayos ng courier. Kasi ang layo na pinanggalingan nito eh. Sobrang layo talaga. Ayan. Tapos dinadahan-dahan ko lang din kasi matalim tong kutsilyo natin. Baka masugatan yung ating rod case. Although matibay naman to. Yun. Daming layer ng bubble wrap. Ito yung mga simpleng kaligayahan ng mga big toys for the big boys. Ayan. Nagkata ng konti. Haba. By the way, ang sukat pala nito ay 6'4". May sabihin 6 feet 4 inches. So bakit 6'4 inches? Kasi ang pinakamahabang rod ko, mga kaibigan, ay 6'4". 6 feet 4 inches. Para eksakto lang. Kasi karamihan ng fishing rod ko ay 1 piece. Sabihin isang piraso. Isang dugtungan lang. Ayan. Medyo mahaba-haba pang hiwaan to, mga kaibigan. Pero nagkakaano na siya. Nagkaka-shape na. Okay. Tayo. Suwabe. May lumalabas ng detalye, mga kaibigan. Wala akong videographer eh. So nangyari, para ako nagpipilit eh, no? Teka.
Yeah! Hindi tumama sa ilaw ah. Makakasira pa ata tayo ng bumbilya. Yun! Uy, talaga naman! Solid, men! Oh? Ba? Okay ah, teka. Puputuin na natin yung pagtanggal ng mga nakabalot. Gulat ako doon. Yan. Ay, kaganda boy. Suwabing, suwabe, men. So, yun na. Mga kaibigan, lumabas na. Teka. Ano ba ito? So, meron tayong haba. Ayun o. Ayan. Ganda, diba? So, may pangalan natin. Samlodor Fishing. Ayan. Nandito. Tapos yung mga brands na nire-represent ko sa ating fishing adventure. Merong, syempre, Fishing Villa. Tackle and Outdoor. Nandito siya. At BKK Hooks. Nandito. At yung pinakaba, ito, Hayabusa. Hayabusa Jigs. Japanese brand to ng mga jigs and hooks din. Tapos, ito. Yung pinakabagong nire-represent natin na brand ay... Teka, ang hirap, ang laki. Ayan o. Halco. Ayan. So, ito yung Halco. Ito yung mga gamit nating pang popping. At syempre, feed. Yung feed, ito yung brand ng mga rods natin. No? Yan. So, from Field Saltworks, Feed Soloworks, tsaka Feed Slowworks na dual purpose. Yung dual purpose parating pa lang eh. Yun yung pinakamahaba, 6'4". And then, syempre, Villain Jigs. Yan. Pero may nakita pa ako sa likod, oh. Yun, oh. Jigging rod ng feed. Yan. Feed Slowworks Technical Jigging. Ah, diba? Oo, ang haba naman. Mahabang mahaba. Tapos ito, Real Case, no? Real Case. Ayan, ayun, oh. Uy! Panalo, min! May laman pa siya sa loob. Hindi lang siya bag lang, ayan, oh. So, may strap. So, meron pa siyang lagayan dito. Sulit, min. Sobrang sulit na pala. No? Yan. Tapos, meron pa siyang pouch dito. So, ang sabi ko kay Drag Addict ay at least kasya ang 4 na reel kasi 4 yung setup natin lagi. So, Shimano OC Jigger, yung Zaragoza. So, pwede mong baklas, ilagay mo dito yung mga knobs, yung mga body nandito. So, yun. Tapos, ito yung kanyang strap. Going back. Haba naman. Mahaba talaga yan. May nagtanong kayo na magkano eh. Sana ba yun? Magkano? Joseph Garcia. Parang nasa 3 plus siya. Inabot. Inquire nyo na lang kay Drag Addict, no? So, yan. Ganda, oh. Yan. Yan, hindi ko kasi alam yung eksaktong material na ginamit. Pero may sinasabi siya na parang carbon something. Carbon sheets ata. Ito, kung makikita nyo to. Yung, ano, parang texture na yan. Mas may nakita pa ako dito, ano ba? Ano ba to? May mga clip pa sa mga bawat end.
Kaya kailangan pa natin siyang alamin kung ano yung mga parts niya. So ito, ilalagay natin dito sa kabilang side. Yun. Tapos hahabaan lang to, adjust lang naman para mabitbit natin. Teka, papakita ko. Toray carbon mask or hindi ko alam eh. Wala akong idea sa mga materials talaga eh. Yun. O, yan na. So, pwede mo na siyang isugbit pag may lakad. Yan, ganyan. Pwede mo siyang bitbitin ng as is, ng ganito. Ang importante kasi, safe yung mga fishing rods mo kapag bumibiyahe ka. Yun ang pinaka-importante kasi nung pagkakataon na yon, saan ka daw? Sabi ni Sean, ito sa bahay! Nakabalik na ba kayo ng Pilipinas? Kahapon kagabi, chinat ko si Sean eh. Anyway, ayun na nga. Pag bumibiyahe ka kasi, may nangyari sa akin sa Busuanga. Pagpasok ng fishing rod sa X-ray, kinuha ko. Ngayon medyo mababa yung ceiling. Merong ceiling fan. So yung LEC ng ceiling fan, tinamaan yung tip ng rod case. Ba't hindi nabali? Ayan. So subukan natin. Kunin natin yung mga fishing rod. So ito yung mga fishing rod, oh. Ayan. Feed Saltworks. Ayan, Feed Saltworks. Ayan, ito yung isa. Tapos, ito. Yung ating feed Slowworks. Ayan. So ito nakita nyo kanina doon na speaker sa likod. Ayan. And then, yung ating pang ultralight gaming night spinning. Tapos yung ating bulls and bat. Ayan, oh, saktong-sakto. Ito yung bulls and bat. Ito, di ko pa na-dispose pero kung may gustong bumili, 4K yan. Okay. So, sukatin natin. Oh, pasok na pasok, pre. Okay. Yan. Yung isa kasi hindi pa dumarating eh. Nasa Manila pa. Pero may pating isang rod pa. Okay, shoot na shoot. Ngayon, hindi ko alam kung kailangan tanggalin sa lagayan bago ilagay sa dito sa rod case. Or okay lang na nakabalot pa sila. Check na natin. Subukan natin tanggalin. Ow! Medyo may quit yung mga pagkakatali. Yun. So, ayan. I-figure out ko pa paano ito ilagay, ano? Teka, hindi ko pa alam pa paano. Ano ito problema pag bagong gamit eh, ayaw mong magasgasan. Solid, oh. Tumbler fishing. So ito pa lang ano, yung ating reel case, Velcro strap. Pwede mo siyang tanggalin at ilipat-lipat kung saan mo gusto. Oh, tatanggal siya. 'Di ba? Ang galing. Oh, yan oh. Kung gusto mo malinis lang, walang bulk. Gusto mong ilagay sa ibang lagayan yung ano. Oh, yun. Sam Lodor Fishing. And powered by Fishing Villa. Teka, saan yung logo ni Sir, ano? Ni Drag Addict. Sabi ko, lagyan yung logo niya. Okay. Tapos may ano pa dito. Ito pala. Oh, dito yung kanyang parang latch. Ayan. Ito yung latch. So dito ipapasok. Kaboom! Yan. Suwabing suwabe. So ito yung cover. Sa bandang side ni Hayabusa. So subukan natin ipasok yung mga rods. Ayun. So binuksan natin, no? May mga nakita akong foam. May nakakapa akong mga foam sa loob. So safe na safe. Okay. Bagong setup master. Hindi, bagong lagayan ng rod. Tapos yung dulo ng yung takip, merong foam. Ang alam ko pati yung ilalim may foam din yan. Okay. Ayun.
So, ilalagay natin yung pinakamahaba. Ito. Feed. Kasi pag swak to, yung most likely, ibang rod, swak na din. Bali, wala. Nasa loob na yung rod. Okay na siya. Ayan. Oh. Okay. Tapos, sunod-sunod na lang to. Mga data sabay-sabay eh. Para minsanan. Maluwag. Kailangan tanggalin natin sa ano. Or isa-isa lang sana natin para magkasya. Di na need mag-alala sa setup pag nagta-travel. Yes, di na kailangan. Kasi protektado na yung iyong gamit. Ilan ang kasya, master? Itong pinagawa ko ay good for 4 fishing rods. Kasi for yung setup natin, isang UL, isang light jigging na spinning, isang pang heavy na jigging, isang pang popping. So, kompleto. Yun lang yung usual. Ito, swerte na yung mga yun. Yan na. Uy, grabe power niyang kuya sa amin. Nice. Yes. What's up, Jacob? Kamusta? Ang ganda lang. Papasok mo lang siya. Saan ka po nagpagawa, sir? Kay ano? Kay Drag Addict. Ilalagay ko yung kanyang... Kaya nahulog yung GoPro. Ilalagay ko yung kanyang link in description and Facebook page para i-message na lang siya. Okay? Magbo-broadcasting ka naman, idol. Matagal na ako nagbo-broadcasting, bro. Tagal na. Yun. So, yan. So, ngayon, andito na. Isasara na natin. Kunwari, nilagay ko lahat, no? Yan. Uy, smooth na smooth. Tapos yung latch. And lock na siya. Okay na. Yun na, mga kaibigan. Ang ating bagong rod case. Magkano po range? Between 3 plus 3,000 kung kumpleto kagaya nito. Ito kasi daming add-ons, ang daming stickers. Kaya umabot ng 3,000. Pero kung yung usual lang, kasi alam ko may libreng ano to eh, libreng sticker na kasama. Lalagyan pa lang, mamahalin. Kailangan bro, kailangan mong proteksyonan yung mga fishing rods mo kasi kung hindi, eh sayang naman, di ba? So, yun. Okay. Okay sa all right. Nakaka-excite na mag-travel at mag-fishing. Tapos na natin. Okay. So yun mga kaibigan, i-end na natin yung recording sa kabila. Pero sa live, magstay pa tayo. 4 more questions. Tapos i-end lang natin yung recording nung ano no, nung GoPro. Tapos i-replay naman natin. Pero yung mga gusto makipag-interact live sa TikTok, walang problema. So ililigpit na natin.